Sa isang malalayong baryo sa gilid ng bundok, isang tahimik at simpleng komunidad ng mga magbubukid ang namumuhay. Dito sa kabila ng makulay na mga tanawin ng kalikasan, hindi lahat ay katahimikan. Isang gabi, habang ang buong bayan ay mahimbing na natutulog, may mga kakaibang pangyayari na nagsimula ng magpabago sa kanilang tahimik na buhay. Mga misteryosong tunog mula sa kabubatan, mga anino na dumadaan sa madilim na kalsada, at isang takot na hindi kayang ipaliwanag ng mga tao. Sa isang sulok ng baryo, makikita si Mang Juan, isang magsasaka na buong buhay ay itinaguyod ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa bukirin. Siya ay isang matatag at masipag na tao, hindi natatakot sa mga hamon ng buhay. Kasama siya sa isang pangkat ng mga magbubukid na nagtutulungan upang itaguyod ang kanilang kabuhayan. Kasama ang kanyang asawa, si Aling Maria, at ang kanilang anak na si Tomas, araw-araw silang nagtatrabaho sa mga palayan at taniman. Ngunit isang araw, ang kanilang buhay ay nagbago. Nagsimula ang mga misteryosong insidente ng isang gabi, nang magbalik si Tomas mula sa bundok na nagdadala ng isang kakaibang kwento. Sinabi niyang may nakita siyang isang nilalang sa kabubatan, isang nilalang na hindi nila kayang ipaliwanag. Sa una, iniisip nila na baka bunga lamang ito ng matinding pagod o takot sa dilim, ngunit nang magsimulang mangyari ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari, unti-unti nilang napagtanto na hindi ito isang simpleng kwento lamang. Ang kanilang baryo ay nahulog sa isang matinding takot. Maraming tao ang nawawala sa gabi, ang mga hayop na dati tahimik na naglalakad sa gabi ay nawawala, at may mga hindi kilalang tunog na maririnig sa gabi. Nang dumating ang isang matandang manghuhula mula sa kabilang bayan, ipinagtapat niya sa kanila ang isang matinding lihim, ang kanilang baryo ay inaatake ng isang aswang na tinatawag nilang kalibonan. Isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo, maglakbay sa mga gabi, at pumatay ng mga tao nang walang anumang bakas. Si Mang Juan, na hindi naniniwala sa mga kwento ng kababalaghan, ay nagpasya na maghanap ng paraan upang maprotektahan ang kanyang pamilya at komunidad. Kasama ang ilang mga magbubukid na may tapang at pusong handang ipaglaban ang kanilang mga mahal sa buhay, nagdesisyon silang magtulungan upang labanan ang aswang. Ngunit hindi nila alam na ang nilalang na kanilang kinakalaban ay may mga kakayahang hindi nila kayang sungin. Habang patuloy ang mga insidente, tila ba ang bawat hakbang nila ay naglalapit sa isang mas matinding panganib. Habang nagsimula ang kanilang paghahanda, ang takot ng buong baryo ay patuloy na lumalaganap. Ang bawat isa ay nagtatago sa kanilang mga bahay, umaasa na magising na lamang sa isang araw na ang lahat ay magiging normal muli. Ngunit si Mang Juan, pati na rin ang iba pang mga magbubukid, ay determinado na protektahan ang kanilang mga pamilya mula sa banta ng kalibonan. Hindi nila alintana ang mga naririnig na mga kwento ng mga matatanda na nagsasabing imposibleng matalo ang isang aswang. Dahil para sa kanila, ang kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay at ng kanilang baryo ay higit pa sa kanilang takot. Dahil sa kanilang tapang at determinasyon, nagsimula silang magtulungan upang magplano ng kanilang laban sa aswang. Ngunit sa bawat hakbang nila, may mga kakaibang pangyayari na nagsimulang mangyari. Isang gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, si Mang Juan at ang kanyang mga kasama ay napansin na may mga anino sa paligid ng kanilang mga bahay, mga nilalang na hindi nila kayang ipaliwanag. At sa kabila ng lahat ng kanilang paghahanda, nag-aalangan pa rin silang harapin ang isang nilalang na hindi nila kayang tanggapin. At doon nagtatapos ang unang bahagi ng kwento. Ano nga ba ang nangyayari sa baryo? Magtatagumpay kaya ang mga magbubukid sa kanilang laban sa kalibonan, o magtatago na lamang sila sa takot na baka mas lalo silang madamay?
Sa susunod na kabanata, malalaman natin ang kasunod ng kanilang laban at ang mga bagong lihim na kanilang matutuklasan. Kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Wala ni isang batang naglalaro, wala ring ingay ng mga palakol o kalabaw sa bukirin. Ang mga tao ay tila nabalot ng pangamba. Kahit ang matatanda na sanay na sa mga kwento ng kababalaghan ay halatang kinakabahan. Sa maliit na kubo ni Mang Juan, nakaupo silang mag-anak habang tahimik na nagkakape. Si Tomas, tahimik lang sa sulok, hawak pa rin ang maliit na krusipyo na ibinigay ng kanyang lola. Hindi siya nagsasalita simula nung gabing may nakita siya sa kabubatan. Sigurado ka bang aswang ang nakita mo? Tanong ni Mang Juan, bagaman may halong duda pa rin ang kanyang tono. Hindi yan biro, anak. Baka may nagbibiro lang sa atin. Pero hindi sumagot si Tomas. Ang tanging tugon niya ay ang malamig na tingin sa labas ng bintana, parang may hinihintay. Si Aling Maria naman ay abala sa paglalagay ng asin sa bawat sulok ng kanilang bahay. Isang lumang paniniwala na panlaban daw sa mga aswang. Wala man siyang sinasabi, ramdam sa kilos niya ang matinding takot. Habang lumilipas ang araw, mas maraming ulat ang dumating mula sa ibang bahagi ng baryo. May isang matandang babae raw na natagpo ang walang malay sa gitna ng bukirin. Ang mga alagang manok at kambing ng ilang pamilya ay bigla na lang nawala, at ang ilan ay natagpo ang patay na may mga sugat na parang kinagat ng hayop. Ang mga ganitong pangyayari ay hindi na bago sa baryo, pero ngayon, tila mas madalas at mas malapit na ito sa mga bahay ng mga tao. Sa kabilang bahagi ng baryo, si Elias, isang matandang ermitanyo na kilala sa pagiging tagapangalaga ng mga lumang kwento, ay bumisita kina Mang Juan. Bitbit niya ang isang lumang aklat na puno ng mga pahinang marurupok at tinabunan ng alikabok. Matagal nang may kwento tungkol sa kalibunan, anya habang binubuklat ang aklat. Hindi ito basta aswang. Isa itong nilalang na nagtatago sa kabubatan, lumalabas lang kapag may mabibigat na emosyon sa baryo, galit, takot, inggit. Pinapakain siya ng damdamin. Tahimik na nakinig si Mang Juan. Hindi siya relihiyoso at lalong hindi siya mahilig sa kababalaghan. Pero sa harap ng mga nangyayari, unti-unti na ring nababasag ang kanyang paniniwala. Ano nang dapat naming gawin? Tanong niya. Hindi sapat ang bawang at asin, sagot ni Elias. Kailangan niyong hanapin ang pinagmumulan ng takot. Kapag nahanap yon, masisilip ninyo kung bakit lumalakas ang kalibunan. At pag nalaman niyo ang dahilan, doon pa lang kayo magkakaroon ng tsansa na labanan ito. Habang lalong lumalalim ang gabi, lumalalim din ang takot sa baryo. Si Tomas ay bigla na lang nagsimula ng magsalita habang natutulog. Hindi karaniwang bulong lang, parang ibang boses, ibang wika. Paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang, sa ilalim, paulit-ulit. Sinubukan siyang gisingin ni Mang Juan pero tila ba tulog pa rin siya, parang sinasapian. Kinabukasan, nagpa siya si Mang Juan at ang ilan sa mga magbubukid, sina Kanando, Isko, at Lito, na pumunta sa pinanggalingan ni Tomas sa kagubatan. Bitbit nila ang ilang gamit, mga itak, krus, at asin. Tahimik ang daan pero ramdam nila ang bigat ng hangin. Habang papalapit sila sa isang lumang kuweba na matagal nang iniiwasan ng mga tao, nagsimula silang makarinig ng mga mahihinang tinig, mga bulong na wala namang pinanggagalingan. Umalis kayo, hindi kayo handa, walang tao, sabi ni Isko habang pinapawi ang pawis sa noo. Pero parang may nakamasid. Si Kanando naman ay napalingon sa likod, sabay sabing, huwag kayong titingin sa mata ng anino. Kapag tumingin ka, makikita ka niya. Walang pumapansin sa sinabi niya, sa totoo lang, lahat sila ay pilit na kinakalma ang sarili. Pero pagdating sa mismong bungad ng kuweba,
napansin nila ang kakaibang marka sa lupa, mga hugis paa na parang hayop, pero may anyong tao rin. At may amoy na hindi nila maipaliwanag, hindi bulok, hindi usok, kundi parang pinaghalong dugo at lupa. Habang nakatitig si Mang Juan sa loob ng kuweba, bigla siyang nagulat nang marinig niya ang boses ni Tomas mula sa loob, bagamat alam niyang naiwan ito sa bahay. "Tay, tulungan mo ako," nanginginig ang kanyang tuhod. Hindi ito totoo, bulong niya sa sarili. Imposibleng si Tomas yun, pero bago siya makagalaw, isang malamig na hangin ang lumabas mula sa kuweba, sabay ang pagkalaglag ng lampara ni Isko. Nagdilim ang paligid. Walang imik ang grupo. At sa kadiliman, muling narinig ang boses, hindi lang isa, kundi marami. Parang daan-daang nilalang ang sabay-sabay na bumubulong, tumatawag sa kanila. At doon nagtapos ang araw. Habang tumatakbo pabalik ang grupo, walang nagsasalita. Hindi na nila alam kung balikan pa nila ang kuweba o tuluyan na lang silang umiwas. Pero isang bagay ang malinaw, ang kalibonan ay hindi basta nilalang. Isa itong bahagi ng isang mas malalim na lihim na matagal nang tinatago sa ilalim ng lupa. At ngayon, unti-unti na itong gumigising. Pagbalik ng grupo mula sa kagubatan, tila ibang tao na sila. Tahimik si Mang Juan habang nakaupo sa harap ng kanyang bahay. Hindi pa rin niya makalimutan ang boses na narinig mula sa kuweba, ang boses ni Tomas. Alam niyang imposibleng naroon ang anak niya, pero sa loob ng puso niya, may bahagi ring hindi sigurado. Sa gabi ring yon, mas lalong naging malikot si Tomas sa pagtulog. Umuungol siya, tila ba may kinakausap sa panaginip. Minsan, napapatingala siya at pabulong na sinasabi ang mga salitang, sa ilalim hindi siya nag-iisa. Nagsimula nang mag-alala si Aling Maria. Hindi na sapat ang asin at mga orasyon. Pakiramdam niya, may mas malalim na nangyayari sa kanyang anak. Habang si Mang Juan ay iniisip kung babalik pa sa kuweba, si Ka Elias naman ay nagsimula ng mag-imbestiga sa kasaysayan ng kanilang baryo. Lumapit siya kay Lola Bising, isa sa pinakamatandang naninirahan sa lugar. Ayon kay Lola Bising, noon pa man ay may mga nawawala ng bata sa lugar. Madalas, sinasabi nilang ligaw lang o nalunod sa ilog. Pero sa bawat pagkawala, may kaparehong pattern, malamig na hangin sa gabi, mga boses mula sa kabubatan, at kakaibang anino na dumadaan sa labas ng mga bahay. May ginising kayong hindi dapat ginising, wika ni Lola Bising. Ang kalibonan, hindi lang basta aswang. Isa siyang tagapangalaga ng mga lihim ng lupa. Kapag may tinatago ang isang pamilya, o may kasalanang hindi pa natutubos, doon siya lumalapit. Hindi siya pumapatay agad. Pinaglalaruan muna niya ang takot ng tao. Hindi alam ni Ka Elias kung ano ang eksaktong kasalanan ng baryo. Pero may nararamdaman siyang koneksyon sa pamilya ni Mang Juan. Baka may itinatago ang kanilang angkan, isang bagay na matagal nang nililimot pero hindi pa rin napapatawad ng kalibonan. Sa kabilang banda, may isa pang pamilya sa baryo, sina Aling Nida at ang kanyang apo na si Lila. Si Lila ay may kakayahang makakita ng mga hindi nakikita ng karaniwang mata. Bata pa lang siya, nakikita na niya ang mga anino sa paligid. Matagal na siyang tinataguan ng mga magulang ng katotohanan, pero ngayon, unti-unti na siyang ginugulo ng mga panaginip. Isang gabi, nagising siya at nakita niya sa kanyang bintana ang isang babaeng duguan, may mahahabang kuko at mata na pula. Tulungan mo sila, sabi ng babae bago ito nawala sa dilim. Kinabukasan, nagpunta si Aling Nida kay Ka Elias para ikwento ang nangyari. Nagulat si Ka Elias sa kwento, dahil sa libro niyang binabasa, may nakasulat na kwento ng isang babae na ginawang alay sa kalibonan noong unang panahon.
Isinakripisyo raw siya ng mga tao para hindi magalit ang nilalang sa kabubatan. Mula noon, hindi na siya nakita muli, pero may paniniwala ang ilan na siya ang tinig na nagpaparamdam sa mga kabataang may malinis na puso. Habang papalapit ang gabi, mas lumalakas ang mga kababalaghan. May mga asong tumatahol sa kawalan. Ang hangin ay may dalang mabahong amoy, at ang mga tao ay nagsisimula ng matakot lumabas kahit sa hapon pa lang. Sa mga panaginip ni Tomas, hindi lang boses ang naririnig niya, nakikita na niya ang mga mata ng nilalang, ang maitim nitong balat, at ang mga matatalim ng ngipin. At ang mas nakakatakot, unti-unti siyang tinuturuan nito kung paano makabalik. Parang may nais itong ipasa sa kanya, isang uri ng kapangyarihang hindi niya hiniling. Samantala, si Mang Juan ay nagsimulang magduda sa kanyang ama, si Lolo Nardo, na namatay na ilang taon na ang nakaraan. Napansin niya sa isang lumang kahon ang isang sulat na hindi pa nabubuksan. Nang basahin niya ito, natuklasan niyang si Lolo Nardo ay minsan nang nakaharap ang kalibunan, at may kasunduang naganap. Ipinangako raw ni Lolo Nardo na hindi na muling lalapit ang kanilang angkan sa gubat, kapalit ng kaligtasan ng pamilya. Ngunit ngayon, si Tomas mismo ang pumunta roon. At sa pagbali sa kasunduan, muling nagising ang nilalang. Nang sumunod na gabi, isang malakas na ungol ang narinig sa buong baryo, hindi hayop, hindi tao. Galing ito sa direksyon ng kabubatan. Lahat ng ilaw ay biglang namatay, at ang mga bata ay nagsimulang umiyak. Sa kalagitnaan ng dilim, isang aninong mabilis na dumaan sa harapan ng bahay ni Mang Juan. Walang nakakita ng malinaw, pero lahat ay nakaramdam ng matinding takot. At sa gitna ng katahimikan, muling nagsalita si Tomas, gising ngunit parang wala sa sarili. Dumarating na siya at ako ang pipiliin niya. Sa sumunod na gabi, halos walang tao sa labas ng bahay. Ang mga ilaw sa mga tahanan ay nakaon na kahit hapon pa lang. Lahat ay takot, lalo na't kumalat na ang balita tungkol kay Tomas at ang banta ng kalibunan. Sa maliit na barangay, usap-usapan na may aswang na muling gumigising at hinahanap ang kapalit ng isang lumang kasunduan. Lalong naging mabigat ang paligid, at kahit ang mga hayop ay tila tahimik na rin, parang may alam silang hindi alam ng mga tao. Sa bahay ni Mang Juan, hindi na nakakatulog si Tomas. Lagi siyang nakadungaw sa bintana, parang may hinihintay. Minsan ay nauutal siyang nagsasalita, pero ang mga sinasabi niya ay hindi nila maintindihan. Minsan ay parang salitang sinauna, parang hindi Tagalog, hindi rin Bisaya. Si Aling Maria ay halos hindi na makakain sa pag-aalala. Si Mang Juan naman ay unti-unti nang napupuno ng takot at guilt. Sa puso niya, alam niyang ang pagkagising ng kalibunan ay may kinalaman sa kanya o sa kanyang ama. Samantala, si Ka Elias ay hindi na rin mapakali. Inipon niya ang lahat ng mga lumang tala at lumang kwento mula sa mga matatanda. May isang bagay na paulit-ulit na binabanggit sa lahat ng kwento, isang puno, malalim sa gitna ng gubat, na sinasabing pinagmumulan ng koneksyon ng kalibunan sa mundo ng tao. Ayon sa kwento, ang puno ay buhay pa, at kung sino man ang magising sa ilalim nito ay hindi na magiging katulad ng dati. Doon isinasagawa ang mga kasunduan, doon din sinasakripisyo ang mga inosente. Alam niyang kailangang makita ito, pero alam din niyang delikado ang pagpasok sa gubat ngayon. Sa kabilang dako, si Lila ay muling nagkaroon ng panaginip. Sa panaginip niya, nakita niya si Tomas na nakatayo sa gitna ng apoy, pero hindi nasusunog. Sa paligid niya ay may mga mata, libo-libong mata na lahat ay nakatingin sa kanya. At sa gitna ng dilim, lumabas ang isang nilalang, itim ang balat, mahaba ang mga kuko, may mabangong usok na lumalabas mula sa katawan.
Ang linya ng dugo siya ang huli, wika nito. Nagising si Lila na basang-basa ng pawis, at hindi niya malaman kung anong ibig sabihin ng lahat. Kinabukasan, pinuntahan niya si Elias at isinalaysay ang panaginip. Nang marinig ni Elias ang mga salitang kilinya ng dugo, napaisip siya. Baka si Tomas ay hindi lang basta napili, baka siya talaga ang karugtong ng lumang sumpa. Ang dugo niya mismo ang may kinalaman sa kalibunan. Hindi lang siya basta ginambala, baka siya ang susunod na tagapagmana ng kapangyarihang itinatago ng nilalang. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula ng mag-iba ang paligid. May mga ibong nagsisiliparan, may malalakas na ihip ng hangin, at ang mga punong kahoy ay tila lumalalim ang ugat sa lupa. Nagsimula ng kumulog kahit wala namang ulap sa langit. Sa bahay ni Mang Juan, lumamlam ang ilaw kahit nakakabit pa sa kuryente. At bigla na lang, naglakad si Tomas palabas ng bahay, tuloy-tuloy, parang wala sa sarili. Sinundan siya ni Mang Juan kahit nanginginig sa takot. Tinawag niya si Tomas, pero parang wala itong naririnig. Parang isang tao na inaakay ng kung anong puwersa na hindi makita ng mata. Sumunod na rin si Aling Maria, umiiyak habang pilit na pinipigilan ang anak. Pero kahit anong yakap niya, hindi na siya kinikilala ni Tomas. Sa mata ng bata, may ibang liwanag, parang wala na siya roon. Sa likod nila, unti-unti nang dumarami ang mga tao. May ilan ring tapang na sinundan ang pamilya hanggang sa labas ng baryo. Nakita nila ang direksyon na tinatahak ni Tomas, ang gubat. Walang may lakas ng loob na pumasok maliban kay Mang Juan, kay Elias, at si Lila na nagpumilit ding sumama. Alam niyang may papel siyang ginagampanan, at alam niyang kailangang gawin ito ngayon. Pagpasok nila sa gubat, ramdam na agad ang bigat ng hangin. Hindi ito ang normal na gubat, parang ibang mundo. Mas malalago ang mga dahon, mas madidilim ang mga anino, at tila ba may mga matang nagmamasid sa bawat hakbang. Habang naglalakad sila, biglang huminto si Tomas. Sa harap niya, unti-unting bumuka ang lupa. Isang malalim na butas ang lumitaw, at mula roon ay sumingaw ang usok na mabango pero nakakapanindig balahibo. Isang boses ang narinig mula sa ilalim. Halika na, oras na ng pagpili. Sa puntong iyon, hindi na alam ni Mang Juan at Elias kung ililigtas nila si Tomas o kailangan siyang iwan para matapos ang sumpa. Si Lila ay nanginginig habang hawak ang isang lumang kwintas na ibinigay ng kanyang lola, isa raw itong proteksyon laban sa kadiliman. Pero ngayon, pakiramdam niya ay hindi sapat ang kahit anong proteksyon. Mula sa ilalim ng lupa, may mga kamay na tila unti-unting lumilitaw at ang mga mata ni Tomas ay nagsimulang kumislap sa pula. Lahat ay napahinto. Maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang mga kamay na lumalabas mula sa lupa ay parang yari sa usok at anino, pero may bigat, tila kayang hilahin pababa ang sinumang madampian. Si Mang Juan ay napaatras, hawak si Aling Maria na halos mawalan na ng ulirat sa takot. Si Lila ay nanatiling nakatitig kay Tomas, habang hawak-hawak pa rin ang kwintas ng kanyang lola, na ngayon ay nagliliwanag ng mahina, parang kumikislap sa takot, hindi sa tapang. Bigla, mula sa likod nila, may lumabas na boses. Matalim, pamilyar. Itigil yan! Isang matandang babae ang lumitaw mula sa dilim. Si Lola Ining, ang matandang albularyo na matagal nang hindi lumalabas ng bahay. Akala ng marami patay na siya. Pero narito siya ngayon, dala ang isang sako ng mga halamang ugat, bote ng langis, at isang baston na ukit sa kahoy ng balete. Hindi pa huli ang lahat, anya, sabay turo kay Tomas. Ang bata ay hindi pa buo. Kalahating tao, kalahating anino.
Pero kung hindi natin mapipigilan, magiging tuluyan siyang tagapagmana ng kalibunan. Nagkatinginan sina Elias at Lila. Hindi nila inakala na may mas malalim pa palang lihim. Si Lola Ining ay nagpatuloy sa pagsalaysay habang patuloy na umaalimbukay ang usok mula sa butas. Matagal na raw siyang tagapagbantay. Ang bawat henerasyon ng barangay ay may kasamang lihim, isang batang isisilang na may dugo ng tagabantay at dugo ng nilalang. At si Tomas, ayon sa mga bituin at mga panaginip, ay ang dalawang mukha. Siya raw ang maaring maging tuluyang kasangkapan ng kalibunan o ang makakasira sa buong daan pabalik nito. Ang kwintas na hawak mo, ani Lola Ining kay Lila, ay hindi lang proteksyon. Iyan ay susi. Ikaw ang tagapagdala. Hindi mo lang nakita, pero ikaw rin ay bahagi ng kasaysayang ito. Naguluhan si Lila. Ang buong buhay niya ay inakala niyang normal lang ang kanyang pamilya. Pero ang lola niya pala ay hindi simpleng manggagamot lang. At ngayon, siya pala mismo ang susi para maisara ang daan ng kalibunan. Pero anong klaseng kapangyarihan ang meron siya? Samantala, si Tomas ay tila nawawala na sa sarili. Ang mga mata niya ay lubusan ng pula, at ang katawan niya ay hindi na parang bata. Mas mahaba na ang mga daliri, mas matulis na ang mga kuko. Sa bawat hakbang niya, nagkakabitak ang lupa. Umalinggaw ang boses mula sa butas, hindi na isa lang, kundi tila daan-daan na. Lahat ay humihingi, tumatawag, nag-aanyaya. At dito pumasok ang isa pang twist, ang nawawalang kapatid ni Mang Juan na matagal nang sinasabing nawala sa gubat, si Berto. Lumabas siya mula sa anino ng mga punong kahoy. Hindi siya matanda. Hindi rin siya patay. Pero may kakaiba sa anyo niya. Ang balat niya ay maitim na parang uling, ang mata niya ay gaya ng kay Tomas, pula at malalim. Kuya, mahinang wika niya. Matagal na akong narito. Pero hindi ako bihag. Ako ang unang tagapagdala. Ako ang orihinal na pinili. Bumagsak sa lupa si Mang Juan, gulat na gulat. Hindi kita iniwan. Hinanap ka namin. Hindi mo ako kailangang hanapin, sagot ni Berto. Dahil ako ang pumili. At ngayon, kailangan nang ipasa ang apoy. Si Tomas ang susunod. Ang kalibunan ay muling magbubukas. Lalong bumigat ang hangin. Si Lila ay lumapit kay Tomas, tanga ng kwintas. Tomas, kaya mo to, hindi ka anino. Tao ka. Kilala kita. Pero si Tomas ay hindi na umiimik. Lumulutang na siya, unti-unting hinihila pababa ng usok. Umikot ang kwinta sa kamay ni Lila, at biglang lumitaw ang isang liwanag, maliit pero matalim. Lahat ay napapikit. Pagdilat nila, naroon pa rin si Tomas, pero ngayon ay nakabitin sa ere, parang may humahawak sa kanya sa magkabilang panig. Sa kanan, si Berto, hawak ang isang itim na anting-anting. Sa kaliwa, si Lila, hawak ang liwanag mula sa kwintas. At sa pagitan nila, lumilitaw ang isang nilalang na hindi pa nila nakita noon, ang kalibunan mismo. Mata niya ay puro puti, katawan niya ay usok, pero ang boses niya ay malinaw, pumili na kayo. Isa ang babalik. Isa ang mananatili. Isa ang mawawala. Ang lahat ay natigilan. Wala pang nagsasalita. Lahat ay nakatitig kay Tomas, kay Lila, at kay Berto. Lahat ay naghihintay kung sino ang pipili, at kung anong kapalit ang kailangang ibigay. Walang gustong gumalaw. Ang paligid ay tila nahulog sa isang bangungot na gising ang lahat. Si Tomas ay nasa gitna pa rin, hinihila ng dalawang magkaibang puwersa, ang liwanag ni Lila at ang kadiliman ni Berto.
Sa pagitan nila, ang kalibunan ay unti-unting nagkakabuo, parang aninong hinuhubog ng mga alon ng usok. Habang ang oras ay tila humihinto, narinig ni Lila ang tinig ng kanyang lola sa kanyang isipan, kapag dumating ang panahon, hindi lakas ang kailangan, kundi loob. Pinikit ni Lila ang kanyang mga mata at hinigpitan ang hawak sa kwintas. Hindi niya alam kung anong gagawin, pero alam niyang hindi siya pwedeng umurong. Lumapit siya kay Tomas, dahan-dahan, kahit nanginginig ang tuhod. Tomas, bulong niya, kung naririnig mo ako, lumaban ka. Hindi ka sila. Anak ka ni na Aling Maria at Mang Juan. Kapatid ka ng lupa at langit. Hindi nila hawak ang puso mo. Sa sandaling iyon, isang liwanag ang pumuslit mula sa kwintas at bumalot kay Tomas. Napasigaw si Berto, tila nasusunog ang balat niya. Hindi pa tapos ito, sigaw niya, sabay hagis ng kanyang itim na anting-anting patungo kay Lila. Pero si Ka Elias ay mabilis. Tumalon siya at sinalo ang anting-anting gamit ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa, nanginginig pero buhay. Hindi ka na makakapanakit pa, bulong niya, kahit may dugo na sa kanyang labi. Mula sa itaas, bumalot sa buong paligid ang sinag ng buwan. Ang kalibunan ay nagsimulang umurong, parang usok na hinihigop pabalik sa isang botelya. Si Tomas ay dahan-dahang bumalik sa lupa, nakapikit, pero buhay. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbalik sa dating anyo, itim at malinaw, hindi pulat malalim. Si Berto ay tinangay ng anino, walang kahit sinong nakakita kung saan siya dinala. Ang hukay ay nagsimulang magsara, unti-unting tinatakpan ng lupa, damo, at ugat. Huminga ng malalim si Lila. Akala niya tapos na. Akala niya ligtas na silang lahat. Ngunit sa pagtalikod niya, narinig niya ang isang bulong. Mahina. Halos hindi marinig. Hindi mo ako pinili kaya pinili kita. Lumingon si Lila, at sa lilim ng punong balete, may aninong naiwan. Ito ay hindi kalibunan, hindi rin si Berto. Isa itong mas maliit na nilalang, isang anyo na parang bata, pero may matang walang kulay. Ikaw ang tagapagdala, Lila. Pero ang susi ay hindi lang pangsara, pwede rin itong magbukas. Napaatras siya. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Umiti ang nilalang. Ang liwanag mo ay hindi lamang proteksyon. Ito rin ay tukso sa mga nilalang tulad ko. Hindi mo ba napansin? Sa bawat paggamit mo ng kwintas, unti-unti mong binubuksan ang sarili mo sa mundo namin. Napatingin si Lila sa kwintas. Ngayon ay kulay abo na ito, hindi na puti. Ang liwanag nito ay malabo, parang nauubos. Sa halip na mapayapa, ang paligid ay tila may bahid ng panibagong panganib. Hindi na galing sa kalibunan, kundi sa isang bagay na mas malalim, mas personal, at mas konektado kay Lila. Nagtatakbuhan na ang mga tao pabalik sa baryo. Si Tomas ay dinala ni Aling Maria, tulala at pagod, pero buhay. Si Ka Elias ay isinakay sa kariton para madala sa manggagamot. Si Mang Juan ay niyakap si Lila, pero ramdam niyang may bumabagabag sa kanyang anak. Kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Walang masyadong nagsasalita tungkol sa nangyari. Parang isang masamang panaginip na gustong kalimutan ng lahat. Pero si Lila ay hindi mapakali. Sa kanyang silid, tinititigan niya ang kwintas. Sa bawat segundo, parang may naririnig siyang bulong. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng kanyang isipan. Bigla siyang napalingon sa salamin. At doon niya nakita, hindi ang kanyang refleksyon, kundi isang aninong pamilyar. Isang batang babae, hawak ang parehong kwintas, pero may matang wala sa lugar. Parang salamin ang hinaharap.
Parang siya rin, pero iba. Ngumiti ang refleksyon. Hindi mo pa alam, Lila, pero ikaw ang simula. Sa sandaling iyon, bumukas ang bintana, kahit walang hangin. Ang kwintas ay muling kumislap, hindi liwanag ng pag-asa, kundi liwanag ng babala. At sa dilim ng kanyang kwarto, nagsimulang sumibol ang anino ng panibagong kwento. Dahil ang kalibonan ay maaaring nasara, pero ang pinto ng sarili ni Lila ay ngayon lang bumukas. Lumipas ang ilang araw matapos ang huling gabi ng kaguluhan sa Sitio Duhat. Tahimik na ang paligid, pero hindi maikakaila na may iniwang marka sa puso ng bawat isa ang nangyari, lalo na kay Lila. Ang kwintas ay hindi na muling lumiwanag, at mula noon ay ibinalot niya ito sa puting tela at inilagay sa isang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Hindi niya ito maitapon, pero hindi na rin niya kayang isuot ito. Sa tuwing makikita niya ito, naaalala niya ang batang refleksyon sa salamin at ang boses na nagsabing siya ang simula. Si Thomas, bagaman buhay at ligtas, ay naging tahimik. Para siyang gising pero wala sa sarili. Araw-araw ay nakaupo lamang sa harap ng kanilang kubo, tumitingin sa malayo. Minsan, napapansin ni Lila na sinusulyapan siya nito, para bang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano. Ayon kay Aling Maria, unti-unti nang bumabalik ang alaala ni Thomas, pero parang may bahagi ng kanyang kaluluwa na naiwan pa rin sa dilim ng kalibonan. Si Ka Elias ay gumaling rin sa kanyang sugat, pero pagkatapos ng insidente, nagpa siya itong iwan muna ang baryo. Ayon sa kanya, kailangan niyang maglakbay at hanapin ang mga naiwan pang tagapangalaga ng kalikasan na gaya niya. Bago siya umalis, iniabot niya kay Lila ang isang lumang aklat, diary daw iyon ng kanyang yumaong ina, si Salve, ang huling bantay bago si Lila. Kung gusto mong maintindihan kung sino ka, simulan mo rito, sabi ni Ka Elias. Habang binabasa ni Lila ang mga pahina ng diary, unti-unti niyang nalaman ang katotohanan. Hindi lang pala basta-basta ang kwintas. Isa pala itong bahagi ng isang mas malawak na ugnayan ng mga tagapangalaga at mga nilalang ng dilim. Hindi lahat ng aswang ay masama at hindi lahat ng tao ay inosente. May mga taong ginagamit ang mga nilalang para sa pansariling kapangyarihan, gaya ng ginawa ni Berto. Ngunit may mga nilalang rin, tulad ng kalibonan, na naakit sa mga pusong madaling tuksuhin. Ang aklat ay nagturo rin sa kanya kung paanong ang isang tagapangalaga ay dapat hindi lang basta marunong magtanggol, kundi marunong din makinig, lalo na sa mga tinig ng paligid, ng mga puno, ng hangin, at ng katahimikan. Doon naintindihan ni Lila na hindi lang siya pinili ng kwintas. Pinili rin siya ng lupa, ng kanyang lahi, at ng sariling puso. Dahan-dahang bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa Sitio Duhat. Ang mga tao ay muling nagtanim, muling nag-ani, at muling nagkumpol sa tapat ng mga tahanan tuwing gabi. Pero may mga gabi pa ring binabalot ng kakaibang katahimikan, mga gabing parang may nakatingin mula sa kadiliman. Sa mga ganitong gabi, si Lila ay naglalakad sa tabing gubat, tahimik, pinakikiramdaman kung may nagbabadyang panganib. Isang hapon, habang pinapakain niya ang mga manok sa likod ng bahay, may batang lalaki na dumaan. Hindi taga rito. Marumi ang kasuotan, mapungay ang mata, at tila pagod na pagod. Nilapitan siya ni Lila. Gusto mo ng tubig? Tanong niya. Tumango ang bata. Inabot niya ito ng baso, at habang umiinom ito, napansin ni Lila ang isang pamilyar na hugis sa kanyang kwelyo, isang maliit na bato na kulay abo, parehong-pareho sa naging kulay ng kanyang kwintas. Napatingin ang bata sa kanya, at may sinabing tahimik, halos hindi marinig. Alam kong ikaw ang magtatapos pero ako ang magpapatuloy. Hindi siya sumagot. Tumango lang si Lila at mumiti ng bahagya.
Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng sinabi ng bata, pero alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Maaaring natapos ang laban nila kay kalibunan, pero ang ugnayan ng tao at ng mga nilalang ng dilim ay nagpapatuloy sa bawat henerasyon. Sa paglipas ng panahon, naging bantay si Lila ng baryo. Hindi bilang mandirigma, kundi bilang tagapagsalita ng kalikasan. Siya ang nilalapitan ng mga taong may kakaibang panaginip, ng mga batang nakakakita ng anino sa ilalim ng puno, at ng mga matatandang nakakaramdam ng malamig na hangin kahit tirik ang araw. Hindi siya laging may sagot, pero palagi siyang nakikinig. At tuwing gabi, bago matulog, binubuksan ni Lila ang kahon sa ilalim ng kama. Tinitignan niya ang kwintas at pinapaalalahanan ang sarili, hindi siya pinili para lumaban lang. Pinili siya para makinig, umintindi, at gabayan ang mga darating pa. Dahil ang katotohanan ay simple, hindi natatapos ang kwento sa isang laban lang. Sa bawat panibagong anino, sa bawat bagong kwento, ay may susunod na magtataglay ng liwanag. At sa gabing iyon, habang pinapatay ni Lila ang lampara at lumulubog ang buwan sa likod ng bundok, isang malamig na hangin ang humaplos sa kanyang pisngi. Hindi ito takot. Isa itong paalala. Isang mensahe. Nasa gitna ng dilim, palaging may kwento. At sa bawat kwento, palaging may tagapagsimula.